video ay samahan nyo nga ho akong gumawa nitong mga pa-order ko kanina. Bali nga ho yung ating unang cake. Ang theme nga po ng ating cake for today ay rainbow na may mga ball topper na unedible. Ari nga ho yung order sa atin ni Ma'am Shaira para sa christening ng kanyang baby. Para ma-achieve nga ho yung kulay na ganyan, gumamit nga lang ho ako ng color brown na Chef Master na sobrang kaunti lang talaga. As in touch of brown lang po talaga. Bali yan nga ho ay 3 AM ko ginawa, tapos ang deliver nga ho ay napakaaga. Bali 6 AM nga ho ay dineliver na nga rin po namin ito. Buti na nga lang po talaga ay napaka-stable ni Whip It. Kaya never na talaga akong nag-try ng iba. At sobrang tiwala nga po ako din dahil matagal ko na nga po siyang ginagamit. Tapos diyan nga ho, naglalagay na nga ho tayo ng mga ball topper. At medyo madami-dami nga po ari. Bali yung mga ball topper nga po ay nabili ko nga lang po sa Shopee. Every time nga po may magsisend sa akin ng gantong design ay talagang na-excite nga ho akong gawin. Ako lang ba yung baker na gustong-gusto talagang gawin yung may mga gantong ball topper. Ewan ko ba, pero gandang-ganda nga ho ako sa nagiging outcome ng cake pag may mga ball topper nga ho. Tapos diyan nga ho, nag-pipe nga lang ho tayo ng kaunting icing sa pinaka-body ng cake. At dun nga ho sa inspo ng cake ay may mga gold ridges din nga ho na metallic. Tapos yung pinaka-name naman nga po ay ginawa lang po natin. Bali ang ginamit ko nga po diyan ay precision knife para nga ho makat. At ang mantak nga ho ay naputol pa nga po siya. Pero okay lang po dahil ididikit naman natin siya sa pinaka-body ng cake. Medyo mahirap nga ho yung pinagdaanan ko din kasi nga ho manipis yung pinaka-font na ginamit natin at saka medyo maliit talaga siya. Tapos diyan nga ho yung pinaka-rainbow topper natin ay edible at yan nga ho ay ginawa ko nung gabi pala. At ito na nga ho yung final outcome ng ating cake. Bali na chill ko nga ho ari ng 1.5 hour at talagang masasabi kong napaka-stable ni Whip It. Tapos nag-ready na nga ho ako dyan ng mga 5 AM at ginising ko na nga din po yung aking asawa para makaalis nga po siya ng 5:30 at hindi nga po malate yung ating cake. Tapos pag alis nga ho ng aking asawa ay prinin ko na nga din po yung mga gagamitin ko pang toppers. At syempre ginawa ko na nga din po yung aking ibang cakes para syempre maaga din nga po tayo matapos. Bali yung mga cake nga po na iyan ay 2:30 nga ho ang deliver sa bayan. Ang design nga po ng cake na are ay baby shark. Tapos nga ho yung pinaka cupcakes na kasama niya ay cocomelon nga ho ang pinalagay ni ma'am. Tapos nga ho doon sa pinaka inspo ng cake ay hindi ko nga ho alam kung ano yung ilalagay ko din sa body ng cake na may mga touch of blue nga ho. Parang sprinkles yung pinaka nasa inspo ng cake. Medyo malabo po kasi yung pinasa ni ma'am. Wala nga ho akong sprinkles na ganyang color. Kaya naman ang ginawa ko ay gumamit nga ho ako ng palette knife. Tapos parang ginawa ko nga po siyang minimalist. Tapos tiningnan ko nga ho ay medyo kaparehas naman nga ho dun sa ating inspo ng cake. Bali nilagay ko na nga din po yung ating mga pre-mint na toppers. At syempre ang ginagamit nga po nating photo paper diyan ay yung waterproof. Pero minsan nakakagamit nga ho ako ng hindi waterproof. Pero usually ang ginagawa ko na lamang ay dun ko piniprint yung mga topper nga ho na hindi ididikit sa cake. At ito na nga ho yung final outcome ng ating cake. Maraming salamat po Ma'am Kay sa pag-order. Bali si Ma'am Kay nga ho ay first time client natin at sana maging suki na rin natin soon. Tapos ito naman nga ho yung aking sunod na ginawa. Bali number cupcake nga lang po siya. At Christmas theme nga ho yung pinagawa ni Ma'am. Bali nagprint nga lang ho ako diyan ng mga Christmas theme cake toppers. At wala naman nga hong sinend na design si Ma'am. Kaya naman hindi naman nga ho tayo ganun nahirapan. Bali sa Google nga ho ako kumukuha ng mga cake toppers ko. Talagang tiyagaan nga lang ho sa paghahanap ng magagandang toppers. Tapos naglagay nga lang din po ako dyan ng mga gold ridges. At ito na nga ho yung final outcome ng ating cake. Napakasimple nga lang po pero ramdam na nga ho natin yung Pasko. Maraming salamat Ma'am Rachel sa pag-order. Grabe no, ilang days na lang Pasko na ulit. At ito na nga ho yung ating cake na inulit. Tapos ko na nga ho siya, na-videohan ko na siya, picturean ko na siya. Buti na nga lang ho ako ay nag-backread. At yun nga ho, for dangarag tayo dahil mali nga ho ako ng size na ginawa. Buti na nga lang ho ay mahaba pa yung tie bago i-deliver. Bali, in-scrape ko nga lang ho yung pinaka-top niya tapos naglagay nga lang ho ako ng filling. At syempre, nagdagdag tayo ng isang layer na moist chocolate cake. Buti na nga lang ho ay madali lang ang design kaya naman hindi tayo sobrang nangarag diyan. Tapos yung pinaka-border nga ho na black ay in-scrape ko na din para nga ho hindi lumalin dun sa pinaka-body ng cake. At diyan nga ho, tapos ko na nga ho siyang ilagay lahat at nalimutan ko nga ho
siyang i-video. Tapos may nagparush nga po sa atin ng number cupcake at buti na lang talaga ay maaga nga ho akong natapos sa aking mga ginagawa. Kaya naman for the tanggap tayo diya. Bali nag-pipe nga lang ho ako dyan ng mga red roses at pagpasensyahan nyo na nga dahil hindi siya ganun ka-perfect. At ayan na nga ho, naglagay na nga ho tayo ng mga gold rajes para pandagdag ganda sa ating cupcake. At rin na nga ho yung final outcome ng ating cake. Pagkatapos ko nga pong gawin, ay binax ko na nga po silang lahat. Bali nakapagpahinga pa nga ho ako diyan ng 1 hour bago nga ho kami umalis. So for the gutom nga ho tayo, kaya naman napadaan tayo din sa kalit-kalit. Diyan nga ho yan sa Mama's Kitchen. Talaga naman ko in-expect na ganito nga ho kasulit din Diyos ko, saan ka makakakita ng meal na 119 pesos lamang? At ayan nga ho, may free drinks pa. Pero bumili nga ho kami nitong milk tea na 28 pesos nga lang po. O di ka pagkakamura. Bali nga ho yung meal na napili namin sa aking asawa ay sisig shawarma. At ang akin naman po ay sisig with pork chop. At alam nyo ba, yung 119 na yun ay unli rice pa. Kaya naman talagang nawala yung stress ko din O diga, bago ang lahat, talagang bumahin pa nga ho ako diyan. Sobrang na-enjoy talaga namin yung pagkain din at napakasulit nga ho. Di naman halata dahil talagang naubos nga ho namin. Pagkatapos nga ho namin kumain diyan, ay dumiretso na nga ho kami din sa McDo para nga ho i-deliver yung isa pa naming cake. Pagkatapos naman nga ho namin mag-deliver, ay kinuha nga ho namin itong stocks ko sa JNT kasi sobrang bigat at hindi nga ho madala ng rider. For the budol na naman nga ho tayo. Pero ito talaga yung budol na napakasarap sa pakiramdam at bawin-bawi ka naman. O siya, yun lamang po ngayon. Pabosh!